Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang inilig. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama namin
aming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdadalangin niyang puspusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalang ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na ang muling nabuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga makatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo. Kasama ang kanyang mga anak, may ibig siyang hingin, kaya't lumod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y pagkaloob ninyo sa dalawa kong anak, na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo alam ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila.
Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay parang ang pinaghahandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maulang gabi po, mga kapanalig. Kumusta po sa inyong lugar? Kayo po ba ay binaha? Kayo po ba ay hanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng mata ng bagyo? Tumama na daw po at naglandfall dyan sa Ilocos. Mga kapatid natin dyan, mga kapanalig, mag-iingat po kayo. Ngayon po ay ika-25 na ng Hunyo at pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santiago na apostol. Isang makabuluhang araw po sa atin habang pinapangarangalan po natin ang mga unang disipulo na tinawag ni Jesus. Unang apostol na nagdusa ng pagkamartir. Ang pagbasa po sa Ebanghelyo ay para sa araw na ito ay nag-aalok sa atin ng malalim na pagkakaunawa sa puso ni Santiago at ng kanyang kapatid na si Juan. Gayun din po ang pagbabagong turo ni Jesus sa tunay na kadakilaan ng paglilingkod. Sa ating mga Ebanghelyo ay nagbukas ng paglapit ng ina ni Santiago at Juan kay Jesus na may tapang na hinihiling po niya na paupuin ang kanyang mga anak sa kanan at kaliwa. Isa pong pagnanais para sa katanyagan at karangalan sa kung ano ang inaakala niya sa isang makalupang kaharian. Dahil hindi nga po ganap na naiintindihan ng nanay na ito. Sina Santiago at Juan, sa pamamagitan po ng kanilang ina, ay naghanap ng posisyon ng kapangyarihan. Kaya nga po magagalit ang iba pang apostol sa kanila nang nalaman nilang hinihingi nila ang posisyon na iyon. Direkta po at mapanghamon ang tugon ni Jesus. Sabi po niya, hindi yun nalalaman ng inyong hinihingi. Naiinom ba ninyo ang kalis ng aking iinumin? O ang kopa na tinutukoy ni Jesus ay yung kanyang pasyon, pagdurusa, kanyang paghihirap at kamatayan. Sa kabila po ng kanilang hindi pagkakaunawa, sina Santiago po at Juan ay kumpiyansa na sumagot, kaya namin. Kinilala ni Jesus ang kanilang pagdurusa at sinabihan silang, iinumin nga ninyo ang aking kalis. Ito isang propesiya na matutupad ni Santiago ng husdo. Sa katunayan, si Santiago po ay nanalo na ng korona sa pagkamartir. Yung pong 14 na siglo. Si Haring Herodes po ng Agripa na naghangad ng pasayahin ang mga Hudyo. Naglagay po ng marahas na kamay sa ilang mga naniniwala at bahagi ng simbahan. Kaya ang maikling pagbanggit po na ito sa mga gawa ng mga apostol ay binigyan diin ng mahalagang papel ni Santiago sa unang simbahan ng Jerusalem. Ang kanyang matapang na pagpapatunay at bilang isang saksi. Mga kapanalig, ang tradisyon po, gaya ng sinalaysay dito, gagaya po ni Pope Clement, ay nagmumungkahi din po ng pag-amin ni Santiago na nagpapakilo sa kanyang nag-aakusa na siya nga ay tunay na Kristiyano, kalaunay pinugutan ng ulo kasama ng iba pang mga apostol. Ang mabilis at malupit po na ginawa sa mga martir na ito ay tumupad sa sinabi ni Jesus na kayo nga ay magiging bahagi
ng aking kalis at iinumin niyo ito. Ang ambisyon lamang po ni Santiago at ni San Juan ay ang kahilingan ng kanilang ina na nagdulot ng galit sa iba pa, 10 ng mga alagad. Si Jesus po palaging matiyaga bilang isang guro at ginagamit ang mga sandaling ito upang magbigay ng mahalagang aral na tunay sa kanyang pinamumunuan para sa kanyang kaharian. Kaya po tinanong niya na alam ba ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay nagpapagalaw sa kanila? At kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Na mga kapanalig, ito ang hiningi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi para maging boss, hindi para maging hari, pero para maging tagasunod para po sa mga tao. Ang pagtuturo ito ay radikal at bibigyan po ng kahulugan at susunod ay kadakilaan. Sa mundo po na madalas na nag-uugnay ang kadakilaan sa kapangyarihan, sa otoridad at hindi sa paglilingkod. Ngayon pong bumagyo, makikita po ninyo sino ang tunay na lingkod ninyo. Nasa saan ang inyong mga leader? Lumulusong ba sila sa baha? Sila ba'y nauulanan din o nananatili lamang sa bahay? Habang kayo hirap na hirap at hindi alam saan kayo sisilong dahil sa ulan, saan kayo kukuha ng makakain sa mga susunod na araw. Si Santiago po ay nakatayo sa atin bilang isang mahusay na halimbawa ng bukas palad na pagsunod kay Kristo na iaalay ang lahat. Gaya po ng sinabi sa ating ebanghelyo, ang ina po nila Santiago ang humihiling nito. Hindi naman talaga sila dahil alam nila paano maging isang apostol at ang hinihiling ni Kristo. Kaya mahal ko mga kapanalig sa kapistahan po ni Santiago, pag nalayan natin ang kanyang paglalakbay, suriin natin ang ating sariling mga hangarin para sa kadakilaan. Hinahangad ba natin ang makamundong pagkilala o kapangyarihan? O tayo ba'y nagiging bahagi sa pagbuo ng kaharian ng Diyos? Pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nawa tayo, tulad po ni Santiago, ay maging handa na uminom ng kalis ng pagdurusa at kaakibat na tapat na pagiging disipulo. Naway lagi nating tandaan na sa pagsunod kay Jesus, kahit na mahirap, tayo ay nasa tamang landas. Panalangin natin ang biyayang makapaglingkod na may kababaang loob at ipahayag ang ebanghelyo ng may katapangan tulad ng ginawa ni Santiago. Santiago, dakilang apostol, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na atutong maglingkod sa iba, manalangin tayo, Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan naway gampanan ng kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan.
Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid na ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dalisahin mo kami at pakundangan sa nagdidigtas sa binyag ng iyo, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap sa matamis, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligang katuwang ng pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito ay tagapahiwatig ng pagkakaisa ng tanan na iyong ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapanalig naming humingi ng kagalingan, lalo na po si Edelberto. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bilheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose, ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si Santiago, si San Pablo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sali pakundangan kay San Apostol Santiago na ikinalugod mo ang pagindapatin ring handog na aming paglingkod
Umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas sa araw-araw at makahanap nawa kami ng wagas at makaharap nawa kami sa iyong langit kailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aris Nostia, Eceli Pandis Ostium, Elabremur Hostilia, Darabur fer auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ang pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento. Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng ating tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aali ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos, nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
nagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob, ang iyong malingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, sa kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran na ba tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan at loob ng mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce tam parsit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
na pagpupuri, purihin ng Diyos, Purihin ng Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Kristo sa banal na sakramento ng altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,